Wala daw sa Biblia na ang Diyos ay naging tao. Yan po ang isa sa dalawang argumento ng INC 1914 ang aking sasagutin ngayon. Ngayon kapatid Naril, sabihin nila si Kristo, yun ang Diyos na naging tao. Pwede ba yun kapatid Naril, ang Diyos ay maging tao? Una, yung sinabing yun, wala sa Biblia. Wala nga kaya sa Biblia na ang Diyos ay nagkatawang tao? Para sa kasagutan ay ilatag po natin ang Juan, Kabanatang 1, talatang 1 hanggang 2, kung saan ay ganito po ang ating mababasa. Sa pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa simula pa. Dito po sa binasa natin ay merong binabanggit na salita. Sa ibang salin, ito po ay mababasa bilang verbo, at sa English ay word. At ang naturang kataga ay katawagan po ni Kristo dahil siya po ang salita o verbo ng Diyos. Ito po ay mababasa sa Pahayag, Kabanatang 11, talatang 13. So ayon po kay Apostol Juan, naroon na ang salita sa pasimula. Ang salita po na siyang berbo ng Diyos ay si Kristo, at siya ay kasama na ng Diyos Ama sa pasimula. At sinasabi ni Apostol Juan na ang salita ay Diyos. Kaya bukod sa Ama ay binibigyang diin ni Apostol Juan na si Kristo na salita ng Diyos ay Diyos. At siya po ang anak ng Diyos o Diyos anak. At sa talatang 14 ay sinasabi na naging tao ang salita. Ibig sabihin ay nagkatawang tao ang salita na si Kristo na siyang Diyos anak. Ang salita ay naging tao, puspos ng biyaya at katotohanan, at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaniyang kaluwalhatiang tunay na kaniya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Kaya maliwanag po na nagkatawang tao ang Diyos na si Kristo, ang anak na siyang berbo ng Diyos. Hindi po ang Ama at hindi rin po ang Espiritu Santo, kundi ang anak na si Jesucristo ang nagkatawang tao. Tanong, meron bang mababasa letra por letra na ang Diyos ay nagkatawang tao? Atin pong pakinggan ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit siya ay likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao, at nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa cross. Ayan po, napakinggan po natin na si Kristo ay likas at tunay na Diyos. Ngunit hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at nagkatawang tao. Kaya mali po si ministro nang sabihin niya na wala daw sa Biblia na ang Diyos
ay nagkatawang tao. Ikalawa, pumapayag ba ang Diyos, siya mismo, na siya Diyos na tao pa? Oseas 11:9 po. Pakinggan po ninyo. Hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit, hindi ako babalik upang ipahamak ang Efraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ang tunay bang Diyos pumapayag na siya po'y Diyos na tao pa? Ba hindi? Ano sabi niya? Ako'y Diyos, hindi tao. Mukhang out of context po dito si Ministro. Sapagkat kung ang Biblia po ang ating sasangguniin, ay malalaman po natin na payag ang Diyos gaya ng mababasa sa Kolosas, Kabanatang 1, Talatang 11. Minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak. Kung minarapat ng Diyos, ibig sabihin ay payag siya. At hindi lang basta payag, kundi yun talaga ang kalooban niya. Na ang kalikasan niya bilang Diyos ay manatili sa anak. Kaya sa Hebreo, Kabanatang 1, Talatang 8, ay sinabi ng Diyos ang ganito. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, Ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanman. Ikaw ay maghaharing may katarungan. Kaya kung ang Ama ay Diyos, ibig sabihin ang anak ay Diyos din. Objection ng mga ministro. Kung Diyos ang Ama at Diyos ang anak, lalabas na dalawa na ang Diyos. Sagot ng Katoliko, kahit isama pa natin sa bilang ang Espiritu Santo, ang bilang po dyan ng Biblia ay iisa pa rin, gaya ng Ama at ni Kristo na iisa pa rin. Iisa sa pag-aalaga ng tupa, gaya ng nais nilang palabasin. At iisa rin sa kalikasan bilang iisang tunay na Diyos. Kaya nga sa Kolosas Kabanatang 2, Talatang 9, ay ganito ang sinasabi ni Apostol Pablo. Sapagkat likas kay Kristo ang buong pagka-Diyos, kahit na siya'y nagkatawang tao. Sa talatang yan ay muli nating pinatunayan na si Kristo ay likas at tunay na Diyos na nagkatawang tao. Ngayon ay balikan po natin ang maling unawa ni Ministro sa Hosea, Kabanatang 11, Talatang 9. Hindi ko ipadarama ang bigat ng aking puot, hindi ko na muling sisirain ang Efraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao, ang banal na Diyos na nasa kalagitnaan ninyo, at hindi ako naparito upang kayo'y wasakin. Ang talata pong ito ay mayroong kaugnayan sa sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaías. Ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipay hindi ninyo kaisipan, ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan, at ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan. Kaya ang ibig sabihin ng Diyos, nang sabihin niya, hindi ko na sisirain ang Efraim sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ibig sabihin, kung ang mga kaaway ng Efraim ay paroroon upang pinsalain sila't wasakin
siya na Diyos ay hindi niya gagawin. Dahil iba ang pamamaraan at kaisipan niya bilang Diyos. Iba rin ang pamamaraan at kaisipan ng tao. Ibig sabihin ay hindi sila match o magkatulad sa maraming bagay. Kaya sinabi niya, "Ako Diyos at hindi tao." Kaya ang Hosea kabanatang 11, talatang 9, na palagi pong ginagamit ng mga ministro upang pasubalian ang pagka-Diyos ni Kristo ay hindi po umaayon sa mensahe na gusto nilang palabasin. Sapagkat wala pong sinasabi dito ang Diyos na hindi siya payag na Diyos na tao pa. Si Manalo lang po at ang mga ministro niya ang hindi payag. Mabubuking po kasi sila ng mga miyembro dahil sa palpak nilang doktrina na si Kristo ay tao at hindi Diyos na kaisa at hindi iba sa Ama. Muli ay maraming salamat po sa inyong panonood. God bless us all. Tulad ng mga butil na tinitipon upang maging tinapay na nagbibigay buhay, kami nawa'y matipon din at maging bayan mong giling. Iisang Panginoon, iisa ang Ama, isang bayan, isang